te, kung pagod ka ng maghabol sa life, ako rin. Welcome to the Trentahin Podcast. Stop chasing and start choosing. Yan ang mantra natin dito. Kaya naman, let's go! Simulan na natin to. Pwedeng nakatulala ka lang habang nakikinig. Minsan nakala natin iniiwan tayo ng ibang tao. Pero majority of the time, baka ikaw yung mismong umiiwan sa sarili mo. Grabe naman yun. Grabe ka namang magparinig, Gold. Pero totoo guys, no, na minsan we put the blame to other people. Ganito nila tayo trinato. This is how they made us feel. Pero ang totoo, ikaw naman yung nagge-generate ng emotion mo. Ikaw yung nagbibigay ng reality sa buhay na meron ka ngayon. So I think when you start recognizing na accountable ka sa buhay na ginagawa mo, ikaw yung pinakang responsable doon sa buhay na gusto mong magkaroon. When you start realizing that, mas magkakaroon ka ng ownership sa sarili mong buhay. Alam mo na yes, okay naman to depend on others. Alam mo naman na okay to seek for validation, to seek comfort from other people. But it's important na alam mo ring magbigay sa sarili mo. It's very important that in your Trentahin era, wag mo namang iwan yung sarili mo. Never ever abandon yourself. That's why yan yung topic natin in this episode. And by the way, it's episode 10 already. Kita mo nga naman. Buti na lang hindi ko iniwan yung sarili ko mula episode 1. Kaya tayo andito. I'll be sharing with you 5 gentle ways to stop abandoning yourself in your Trentahin era. Kasi if there's one Trentahin realizations na talagang na-realize ko ay ang pinakang constant sa buhay mo ay ikaw. Oo, andyan yung pamilya mo, andyan yung kaibigan mo, andyan yung mga special someone mo. Pero ang pinakang kasama mo 24/7 ay sarili mo. So kung kayo pa ng sarili mo yung kayo pa yung talagang hindi comfortable sa isa't isa, paano na? So that's why in your Trentahin era, be friends with yourself. Kailangan kakampi mo yung sarili mo at kailangan lagi mo siyang kasama, hindi mo siya iniiwan. Self-abandonment is when you ignore your needs. Kapag hindi mo pinapakinggan yung gusto ng sarili mo, yung gusto ng katawan mo, yung gusto ng utak mo, at yung gusto ng kaluluwa mo. Kapag sinasilence mo yung needs mo, sinasilence mo yung boses mo, dahil mas pinipili mong pakinggan yung boses at needs ng iba more than your own needs. Usually, ginagawa natin na unahin yung iba, unahin yung kapakanan ng iba because ayaw natin na maiwan. Ayaw natin na ma-abandon tayo ng ibang tao kahit na ang ibig sabihin nun ay ina-abandon natin yung sarili natin. So, I wanna debunk that kind of mindset na okay lang na iwan ka ng iba as long as hindi mo iniiwan yung sarili mo. And yun naman yung magic. When you stop abandoning yourself, hindi ka rin iiwan ng mga taong para sa'yo at tama para sa'yo. So, kung medyo guilty ka doon sa self-abandonment, ayoko namang maging harsh ka sa sarili mo. I only want you to recognize and maybe gain awareness na, okay, I've done that. Sorry naman, self, kasi naiwan kita at some point of my life. But I hope in your Trentahin era, sana mas magtanda ka na. Sana mas meron ka ng courage and at the same time clarity na ang ultimate priority mo ay sarili mo. Again, hindi yun selfish, hindi pagdadamot ang unahin ng sarili. In fact, nakakatulong ka pa nga sa harmony ng buong mundo kung alam mong alagaan yung sarili mo. So, kung meron kang pattern of abandoning yourself, kung meron ka ng mga resibo from the past, eto na yon, i-break na natin yung pattern. Nangyari na yon, huwag ka nang masyadong harsh sa sarili mo. Pero this time, I want you to start stepping into responsibility. Own it and start creating a new pattern. At doon sa new pattern na gagawin mo, I hope hindi mo naiwan yung sarili mo, okay? Okay, let's start sharing ano ba itong 5 gentle ways to stop abandoning yourself in your Trentahin era. Number 1, makinig ka sa sarili mo. Palagi ko na lang sinasabi yon, listen to yourself. Kasi alam mo naman yung gusto mo, alam mo yung needs mo, alam mo yung sarili mong boses, alam mo yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Yung katawan mo, nagbibigay ng signal kung ano yung mga dapat mong gawin, kung kailangan mo ba ng pahinga or hindi. Yung utak mo, ganun din, binibigyan ka niya ng mga signs. Lalong-lalo na yung puso't kaluluwa mo. So I want you to start noticing what you feel. Start noticing what feels off. Start acknowledging your own needs. Always listen to yourself. And for me, ang pinakang sacred na time to listen to yourself ay pagkagising mo sa umaga at bago ka matulog.
So pagkagising sa umaga, spend time for silence, solitude, morning walk, meditation, journal, and really ask yourself, what do I want today? Ano yung mga needs ko today? What is my body telling me today? What is my mind telling me today? What is my heart telling me today? Kasi kung hindi ka aware sa needs mo, paano mo yun mabibigay sa sarili mo? And every time you sit in silence or you spend time for solitude, yun yung time mo for yourself para alamin, uy, kamusta ka? May masakit ba? May kailangan ka bang ayusin? May kailangan ka bang baguhin na mindset? How can I treat myself better today? Kahit 10 to 20 minutes lang pagkagising sa umaga at bago matulog. So bago matulog, i-assess mo naman yung nangyari. Meron ka bang kailangang i-debrief sa sarili mo? Ano yung natutunan mo for the day? Again, sobrang gandang kausap ng sarili kung talagang magiging best friend ka with yourself. Ako hindi ako naboboard kausap yung sarili ko. In fact, sobrang dami na namin na pag-usapan. I'm just so happy because I can be that open to myself. Even yung mga shadow part of myself, mga negative thoughts ko, mga overthinking, talagang dinidebrief ko yan sa sarili ko. Sinusulat ko yan sa journal ko, or kapag di ko na kaya, that's the time I talk to someone or to a friend, to a trusted friend. So go ahead, start listening to yourself. Kasi pag nakikinig ka sa sarili mo, that's a great way to stop abandoning yourself. Number 2, mag-set ka ng healthy boundaries. For sure naman, hindi ito yung first time na narinig mo na mag-set ka ng healthy boundaries. Pero sana naman, this time, makinig ka na at talagang i-apply mo na. In your trentahin era, you should prioritize protecting your own energy. Alam mong hindi mo kayang supplyan lahat, hindi mo kayang i-accommodate lahat ng needs ng nasa paligid mo. So that's why you have to put healthy boundaries. Ibig sabihin, alam mo kung kanino ka mag-yes, alam mo kung kanino ka mag-no. Alam mo kung ano yung kaya mo lang ibigay, at alam mong magtira for yourself. Alam mo, when someone asks you a favor, let's normalize saying, I'll think about it. Huwag kang magdesisyon ng agad-agad. Alam mo, ito yung pagkakamali ko eh. Nung people pleaser era ko pa, talaga namang pag may naghingi ng favor, laging yes agad, laging sige, go! Pero nung nagtrentahin na ako, na-realize ko, hindi ko kailangan mag-decide right away. Hindi porket hiningi mo sa akin, ibibigay ko sa'yo agad. At hindi porket capable ako of giving it to you, ay ibibigay ko na. I-normalize mo yung pagsabi na, sige, I'll think about it. Okay, let me think of it. Mga ganon, para mabigyan mo yung sarili mo ng time to think, time to be still, and time to check sa nervous system mo at sa sinasabi ng puso mo, ng katawan mo, at ng kaluluwa mo kung yes ba siya talaga or hindi. Kung part ba siya talaga ng priority mo or hindi. Also, let's normalize saying pass muna or hindi ako makakapunta. Ayaw ko. Kayo na lang muna. Okay lang yun, That's you honoring your truth. That's you not being driven by pressure from other people. That's you putting healthy boundaries. Remember this, boundaries are self-respect. When you teach people how to treat you, that's you giving self-respect to you. And when you start respecting yourself, others will respect your boundaries as well. Alam mo na? Okay. Boundaries. Number 3, stop tolerating what hurts you. Wag mong i-ignore yung mga red flag. Hindi lang ito sa romantic relationship, pati sa friendship, pati sa work, pati sa family. When something feels wrong, acknowledge it. Wag mo siyang takpan ng kung anong explanation or kung anong panggagaslight sa sarili mo. I-acknowledge mo na nasaktan ka at hindi yun okay. Yung self-abandonment kasi nangyayari yan kapag ini-ignore mo na yung sarili mong pain, ini-ignore mo na yung sariling hurt, ini-ignore mo na yung pakiramdam mo dahil lang takot kang ma-judge or iwan ng ibang tao. Again, uulitin ko, teach people how to treat you. So kung laging okay lang yung mga behavior na feeling mong hindi okay na ginawa sa'yo, tutuloy at tutuloy yan and aabusuhin at aabusuhin ka. And when you keep on tolerating the abuse, talagang mapipiga ka, mauubos ka. And kakabigay mo sa iba, kakatolerate mo ng mga bagay na hindi okay. Wala nang matitira, malulus mo talaga yung sarili mo. So I want you to start acknowledging ano yung mga okay at hindi okay sa'yo. And kapag clear ka na doon, call out people, communicate to people na it's not okay na ganun yung ginawa nila. So kung feeling mo grabe na yung abuse, go umalis ka na. Save yourself from further hurt kasi deserve mo ng mas maayos na treatment. Deserve mo ng mas mapayapang buhay. Kasi yung mga behavior na hindi nako-call out, yun yung mga behavior na natotolerate. So kung nasasaktan ka ngayon at kung nagsasuffer ka sa isang relationship, whether it's work, romantic or family or friendship, ang contribution mo dyan, ay inalaw mo kasi. Again, sobrang harsh nung reality na yon na
Yes, sinaktan ka ng ibang tao, pero if you come to think of it, kasi inalaw mo rin nasaktan ka nila. So always remember that you have the power of choice. Meron kang kakayanang pumili na maranasan yan or hindi mo yan maranasan. Again, gift of choice. So kung hindi mo na kaya, edi piliin mo nang umalis or piliin mo nang i-call out yung behavior. You are experiencing it because you allow it. Masakit man pero totoo yun, te. Number 4, do not rush decisions. Te, wag mong madaliin yung pagde-decide ng mga bagay-bagay, lalo na kung emotional ka. Makinig ka sa akin kasi, te, gantong-ganto ko. Grabe akong mag-connect sa pakiramdam ko at sa emosyon ko. If I feel it, kapag naramdaman ko, sasabihin ko, magde-decide ako. Tapos later on, marirealize ko, parang dapat yata hindi ako nag-decide right away. So, learn from me. You don't have to respond, decide, or commit immediately. Give yourself time to think. Give yourself space. Pababain mo muna yung amats, te. Baka high ka lang or masyado ka lang na caught off guard or masyado ka lang excited kaya feeling mo it's the right choice. So, wag ka masyadong maging impulsive. So, give yourself time to think about it, meditate on it, journal on it. Kasi makakapaghintay ang mundo. Hindi kailangan madaliin lahat. Tapos maybe after 1, 2, or 3 days na napag-isipan mo yan, kung mga minor, let's say, purchase yan, or kailangan ko bang bilhin yan or hindi. Pag andun pa rin yung excitement at ganun pa rin yung nararamdaman mo, maybe that's the right choice. Pero kung lumipas, nawala, na high ka lang pala during that time, ibig sabihin, yung grounded version of you is choosing not to pursue it. Pwede mo rin itong ma-apply sa pakikipag-usap sa text. No, pag na-trigger ka, i-delay mo muna yung mga emotional replies. I-delay mo muna yung mga alam mong reply na talaga rat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 . Tas alam mong makakasakit at alam mong ire-regret mo din, te. So pag trentahin ka na, te, wag ka nang masyadong nagpapadala sa trigger. Don't give it to them, the reaction that they want. Pag trentahin ka na, ikalma mo muna, think about it, pababain mo muna yung emosyon, tsaka ka mag-respond. Usually, bigyan mo yung sarili mo mga 30 minutes to 1 hour or kung kailangan mo isang araw bago ka mag-reply, okay lang yun, te. Again, hindi mo kailangan magmadali para lang hindi sila mawala. Hindi lahat ay urgent. Ang mga tamang tao, tamang environment, at tamang opportunity ay makakapaghintay. Okay. Sana natututo kayo, guys. And number 5, ito, sobrang cliche, but always choose yourself. Saan ba nanggagaling yung pagpili sa sarili? So, dapat meron kang tinatawag na self-trust and self-respect. Ibig sabihin, alamin mo yung worth mo, alamin mo yung pwede mong mabigay sa table, alamin mo yung kakayanan mo. And for sure, hopefully, by your trentahin era, no, ito yung time na, ganito pala ako kagaling. Or ito yung time na nare-recognize mo na ang dami mo ng pinagdaanan at pinagtagumpayan. And hugutin mo yung lakas mo doon sa inventory ng mga success mo, ng mga victories mo. Para this time, alam mo na kung paano piliin yung sarili mo. Pero gets kita, no? Minsan parang ang hirap or uncomfortable na piliin yung sarili. Parang sanay kasi tayo na inuuna yung ibang tao. Sanay tayo na laging pamilya muna, trabaho muna, jowa muna, bago yung sarili. Parang hindi tayo na-train na laging inuuna yung sarili because maybe pinalaki tayo na dapat iba muna bago tayo. Or minsan ang tingin ng iba pag inuuna mo yung sarili mo, madamot ka, makasarili ka, mayabang ka. Pero again, sa una lang yun kapag di ka pa sanay. So I want you to normalize choosing yourself first. Normal naman yung guilt kapag inuna yung sarili bago yung iba. Pero ganun talaga, Magigilty ka sa simula kasi nga nire-rewire mo pa yung subconscious mo at nire-retrain mo pa yung mind, body, and heart mo na, normal na pala na mahalin ang sarili, normal na pala na i-prioritize ko yung needs ko. At hindi kailangan sobrang grand ng gesture mo para masabi mong inuuna mo yung sarili mo. It can be as simple as giving yourself time to rest, saying no to an event na alam mong madidrain lang yung energy mo, or prioritizing yourself first thing in the morning. Or it can be as simple as eating the food na alam mong magno-nourish sa'yo. Again, yung mga micro act of self-love, kapag inulit-ulit mo yan at everyday mong ginagawa sa sarili mo consistently, then nagiging normal na okay, ang saya palang alagaan at piliin ang sarili. And when you do that, hindi ka na rin papayag na ang trato sa'yo ng iba ay basura ka lang. Kasi ikaw nga, tinatrato mo yung sarili mo na as if ikaw yung pinakamahalagang tao sa buhay mo, which is ikaw talaga. So sige, i-challenge kita for the next coming maybe 3 months. What is something that you wanna give to yourself?
na medyo nagigilty ka na ibigay sa sarili mo kasi imbes na ibigay mo sa sarili mo, usually ibibigay mo na lang sa iba. Whether it's about you going for a solo trip, go, simulan mo na. Or whether it's you buying yourself nice clothes or nice bags or nice shoes, go te. Or maybe treating yourself in a good restaurant. Makipag-date ka sa sarili mo. Or it can be about enrolling in a gym or maybe trying Pilates for the first time. Go te. How about not delaying it anymore? Maybe for the coming days, weeks, or months. Why not give it to yourself? Balitaan nyo nga ako kung ano yung mga bagay na dinedeprive mo sa sarili mo pero maybe after listening to this podcast, baka pwedeng ibigay ko na siya this week or maybe this month to myself. Ayan, I hope wag niyong kalimutan ito ha, uulitin ko. These are 5 gentle ways to stop abandoning yourself in your trentahin era. Number 1, listen to yourself. Number 2, set healthy boundaries. Number 3, stop tolerating what hurts you. Number 4, do not rush decisions. And number 5, always choose yourself. Again, nakikiusap ako, if you are in your trentahin era, wag na wag mong iwan ang sarili mo. I'm not saying na pinipili mo yung sarili mo, eliminate mo na lahat ng tao sa buhay mo. People need people. Kailangan pa rin natin sila. Pero mas magiging maayos kasi yung relationship mo sa jowa mo, sa kaibigan mo at sa pamilya mo kung okay din yung relationship mo sa sarili mo. So this is not an empowerment para i-isolate mo yung sarili mo, na parang i-depend mo lang yung happiness mo sa sarili mo. Kailangan pa rin natin ang connection sa ibang tao. Pero mas mai-enjoy mo kasi yung fullness of that connection if buo ka rin and if hindi mo iniiwan yung sarili mo. Ayoko kasi yung mga ganong klase ng yung parang may natutunan ka about, okay, hindi ko na i-abandon yung sarili mo, bahala na kayo sa buhay ninyo. Hala, nakalimutan mo na sila din yung tumulong or sila rin yung kasama mo at naging support system mo ng mga panahong naghihirap ka or na-challenge ka sa life. So, I want you to use this, choosing yourself as a motivation para mas makapagbigay ka pa sa mga taong mahal mo at mahalaga sa'yo. So that's it for episode 10. Maraming salamat for not abandoning the podcast and for still being here and for all your support, your messages, your comments, your replies, your DMs. I appreciate all of it. Mas kinikilig talaga ako kapag tinatag nyo ako sa stories. Parang feeling ko hindi niyo ako iniiwan. Hala siya. Thank you so much sa pag-follow sa akin sa Spotify and sa YouTube. Grabe, no, we are a growing community of trentahins na hindi inaabandona ang sarili. So if you think of someone or a friend na feeling mo magbe-benefit dito sa episode na ito, go ahead, send this to them para maikalat natin ang mabuting balita. At para marami tayong trentahins or kahit if they are in their early 20s or kahit 40hins sila or 50hins, if you think they can benefit from this podcast, go ahead. Tulungan niyo po ako na ma-reach sila. Maraming salamat. See you sa ating meet up soon. Hi! Feeling ko malapit na yon. Feeling ko. Nararamdaman ko. But for now, sumain nyo ang kagandahan, kayamanan at kapayapaan. Bye!